Hello, magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito na naman tayo pero bago ang mga bakbakan at buljakan, mag-send wave up ka na dahil mabilis at ligtas magpadala ng pera sa Pilipinas kung ikaw ay nasa Amerika, UK, Canada, and of course sa Europe. Kaya naman sa mga first-time user, don't forget the Maharlika code para magkaroon ng $20 free credit. Okay, ano ang take ninyo mga kababayan? Ha? Ano ang take ninyo sa mga pangyayari? Hay, nako. Actually, maganda at hindi maganda at maganda. Pero maganda yung nakikita natin both. Pero bago mga eksenang kaganapan, mga kababayan, talagang tinaon na Liza Tanas na tinake down na naman ang pangatlong page ko. Here, yung Maharlika Network. Ayan po, Maharlika Network ay in-unpublish nila. Kita nyo? Oh, has been unpublished. Maharlika Network, ayan. Tandaan nyo, ang ginawa, mayroon tayong 48, ayan, 48K followers, ayan. Ayan, nakikita nyo? Okay? Okay. Okay, yan. Okay, yan po ang Maharlika Network. Pero ginaya na naman nila Liza Tanas kasi nga gigil na gigil sila sa akin. Gusto nga nila akong gurgurin, di ba? Pero kahit naman gurgurin niyo yung Facebook ko, magre-resurrect pa rin ako. Okay? So, ang sabi po dito, ito din yung kinomplain nila dun sa Facebook kong dalawa, Maharlika Boljakera at saka Maharlika na may 1.1 million followers. Ang nakalagay dito, your page has been unpublished. This is because Maharlika Network goes against community standard on impersonation. Okay? Sino in-impersonate ko? Ito yung kinlaim nila dati kasi yung Maharlika, di ba, yung siguro yung Maharlika dyan sa, yung Maharlika Fund or whatsoever, pero mag-a-appeal tayo. Talagang talagang gigil na sila. Impersonate, wala akong violation. Impersonation. Sinong in-impersonate ko? Sino ba ang nag-iisang Maharlika sa social media? Meron ba kayo nakita? Wala. Pero again, gusto ko lang ipaalam sa inyo, please, yung mga, ang natitira nating Facebook page ngayon ay yung itong Boljaka natin. Okay? Ang Boljaka natin, mga palangga, ay mayroong what? 70,000 followers tayo, which is live tayo ngayon. Ito yung legit page ko. Although may Maharlikan Travel pa tayo, hindi masyadong active. But so far, itong Boljakan, ito yung sa akin. Pag nakakita kayo ng Boljak TV, Maharlika Boljak, ganyan-ganyan, hindi po ako yun. Report them and unfollow or block them. That's not me. You know what? Gobyerno po ang may-ari niyan. Si Liza Tanas at si Marcos Jr. kasi kinukuha ang mga impormasyon ninyo. Nakadugurgurin kayo ng mga yan. Hindi kayo bubuhayin ng mga jutang dinineng yan. Kaya mag-ingat kayong mag-follow sa Facebook. Okay? Dito, hindi ko pa na-appeal itong pag-unpublish nila. But kung gagawa man ako ng panibagong Facebook, dito nyo makikita sa channel ko, dito sa ating YouTube and Boljakan. Alright? Anong ibig sabihin yan? Bakit talagang taon ng Senate hearing, pina-take down yung ating isang page? Di guilty ang mga jutang genimes na mga, kemerut, sabi ni Joey. At Isas, kemerut. Hi, Sandra Gombok, what is my take? Okay. Obviously, sinungaling ang mga sinungaling. Pero si Morales ay talagang nag-stick sa kanyang factual statement. Why? Etong jutang genimes na si Jinggoy Estrada, ang kapal ng jutang. Ay, nako, Dodong. Ikaw convicted ka sa bribery. Okay, yung way of your questioning, unang-una, pinakita mo sa taong bayan na VO ka, VO. You know what? Pumunta ka dun sa Senate na hindi mo ginawa yung homework mo. Ano ang sabi mo kay Morales? Sino dinadamay-damay mong tao dito? Nisindak mo, ganyan-ganyan. Siya nga ka pala ito, the highest level. Putang ina, sabi ko, alam mo, pwede tayong palitan to mga jutang genimes. Saan ka nakakakitang senador na magsasabi doon, mag-intimidate ka sa tao? Wala kang alam. Kung wala kang alam sa Senate hearing, dapat nag-review ka. Hindi niya idinawit si Marcos Jr. at saka si Maricel na best actress doon. Jinggoy, makinig ka, Junggoy. Okay? Anong sinasabi mo?
na dinadawit ni Morales. Ay nako, talagang bugo to the highest level. Ang sinasabi nga niya, 'di ba, na palibasa, wala nga kayong alam nila, gusto niyo yung kumamkam ng pera eh. You're not there para pagsilbihan ng taong bayan, kundi para senador ako, powerful ako, meron akong budget, chuchuchucho. Nakita niyo, hindi show nga ang bayan. I think ilan ang nanood sa SM9? 34? 40? Okay. Ang sinasabi ni Jinggoy na kinisira niya yung hinalungkat niya yung mga dismissal ni Morales, Maybe later on is, tanungin natin si Morales pag na-interview natin siya. Okay, here's the thing, pating. Sabi, nagdadamay ka ng mga tao dito. Obviously, may pinagtatakpan ka. Wala siyang dinamay. Kung ginamit mo lang yung utak mo, yung utak mong kasinlaki ng tungaw, dapat nalaman mo na siya ay napasalang lang doon dahil in-expose ko ang pre-op at operation to operate. May cover yon. It just so happened na na-identify niya later on, di ba, na siya yung pumirma doon. So, hindi siya nagdamay na all of a sudden, dinamay niya si Marcos na bangag. Imagine mo, Jinggoy, 2012 yung pinag-uusapan natin papel, ikaw natutulog ka sa kangpungang dugyot. My God! Paano ka naging senador? Nagbumili ka rin ba ng boto sa Smartmatic? I'm just asking. Jutang Ginemes yun, lumalamon kayo sa pera ng bayan. Ang tatay mo convicted, ikaw convicted. The heck? Na mag-character assassinate ka? My gulay. Obviously, hindi ka man lang nagtanong tungkol sa pagkasangkot ni Marcos Jr. doon sa bangag-bangag niyang polboron. Kitang-kita sa taong bayan, hindi nyo pagsisinungaling ang taong bayan, mga bugo. Mga palangga? Anong klaseng utak meron ka, Jinggoy? Wala ka palang alam eh. Hindi mo ginawa ang homework mo bilang isang senador. Pumunta ka doon na para kang nagpabida-bida, yung pala ang alaman ng utak mo, lumot. My God, magagalit kayo? Sa sentimiento namin, Marlica, nang bastos, pambabastos ba yun? Kayong nang bastos ng bawat karapatan ng tao. Ang issue doon, hindi ang ni Morales, ang kanyang, yung mga dismiss, na na-dismiss naman yung mga kaso-kaso na yun. Kung yun pala ang pagbabasihan natin, dignidad. May dignidad ka, Jinggoy? Convicted ka eh. Kung hindi makapal ang mukha mo, hindi ka na nga tumakbo eh. Dahil nakasuhan ka ng plunder. Kaso makapal ang mukha mo, kasing kapal ng mundo. Yawa kayo. Ay, nako. Mga giatay, akala nyo siguro tanga-taong bayan. Pupunta ka, hindi ka gumawa ng homework mo, bidabidahan ka, sisirain mo yung testigo. Kung gusto nyo siraan, edi ikaw mismo siraan. Putang ina, ang pamilya mo, di ba? Lang nga eh. Pinardon nga lang yung tatay mo eh. O sige nga, kung pag-usapan natin yung kredibilidad nitong ni Morales, sino may kredibilidad? Siya, yung mga kinaso sa kanya, dismiss. Ikaw convicted. Ano yon? Sino may kredibilidad? Yung nagtatanong na convicted sa bribery o itong si Morales na kinasuhan ng patong-patong na mga yawa dyan sa PIDEA, na mga tiwali na naman siya, na dismiss naman. O sige nga. My God. Ngayon, mga chika-chika? So obviously si Jinggoy Estrada ay tinanong ko nga doon sa nabayaran ka na rin ba? Tingnan nyo. Nasungal na lang ka na ba ni Lisa? Ano yung mga ujutak nyo? Mga jutak tungaw? Dali lang. By the way, yung Facebook Marlica Network ko, nakikita ko siya. Sa akin, hindi siya unpublished, siya inyo lang. Okay? Gusto ko lang sabihin sa inyo. We'll deal about that later. Ijugjugin muna natin, boljakin muna natin mga yawa na ito. Ngayon, ano yung mga in-air doon? Okay, mag-comment kayo dyan kasi sabay-sabay naman tayong nanood di sabay-sabay tayong magkomento ng bonggang-bongga. Nagtatanong, okay? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, tawag dito? Nasungal na lang na nga ba siya? Galit-galit si Maharlika, Jutang Ginemes. Di ba? Ang layo-layo ng issue ng pagtatanong ni Jinggoy. Alright? Bakit nung tinanong mo si Francia, yung Director Francia, bakit
ikaw, Jinggoy Estrada, bakit hindi mo siya sinugsigaw-sigawan? Ano, Morales, huwag kang ano-ano dito. Bakit kay Francia, sa mga taga-PDEA, ang bait-bait mo? Kaya nga, bakit? Kinausap ka ba ni Lisa? Sinungalingalan ba? Kasi kung ganyan ang attitude mo, yung demeanor mo, misdemeanor, kung ganyan ang personality mo, hindi lang dapat kay Morales ganun. Dapat gigisahin mo rin si Francia at ang mga taga-PDEA. Pero obviously, sa mata ng taong bayan, ang utak mo, lumot. My God! Lumot, nilulumot. Akalain mo pupunta ka sa Senate hearing, wala kang alam. Eh, buti-buti na lang itong si Grace po, nag-speech lang doon, character assassination din ang kanyang binabanat, kino-question din niya. Obviously, pare-pareho lang, tas lumayas na. Si Escudero, nagpakita lang din doon, siguro nagalit din, ay natatakot din siya, kasi nga, yun na, actually, wala, Escudero, pinangalanan natin, nag-speech lang doon, kino-question niya din at dapat daw yung paglilik ng mga dokumento, wala rin kwenta. Si Robin Padilla, anong ginawa doon? Umupo lang. Bakit walang sagot? Walang tanong. Walang interpellation. Si Bato lang ang nandoon. Kaya pasalamat pa rin tayo kay Bato. Litong-lito na si Bato. Litong-lito na. Giatay. Pero in fairness, okay, tignan natin. Mga palangga. Saan tayo papasok? Kay Maricel. Okay? Verbal ng diarrhea takot lahat ng senador, sabi ni MC Adrian Bentolar. Oo nga, mga palangga. Okay, si Derek Torres, Marcel Soriano, reyna ng sinungaling. Okay, si Robin Padilla, suporta kay Terry. Si sabi ni Mang, tama, Jinggoy, garaming galit na galit sa'yo. No, si Bongo, wala. Umiiwas pusoy, di ba si Bongo? Si Robin Padilla, wala rin. Ano to? So nakikita nyo, again, pasalamat para tayo kay Bato. But here's my pating. Forward tayo kay Maricel Soriano. Ang tanong kay Maricel Soriano, okay, nasa tingin mo, ang question sa kanya, nasa tingin mo ba makatotohanan yung mga lumabas na mga dokumento, yun nga, inilabas ko. Ang sinasabi ni Maricel, Your Honor, wala po ako kinalaman doon. Ganon siya doon, talagang best actress talaga. Nung una, sabi ko, akala ko magiging super inday din. Ang sabi ng mga nagko-comment, super bangag inday. Binaby si Maricel, sabi ni Teklo at Lottie Vlog. Exactly. Ang sabi niya, wala po akong alam doon. Ang sabi ni Senator Bato, ito ba, itong condominium na ito, dito ka ba na ito ba parang, na-admit mo na ito ay condo mo. Sabi niya, opo, nung 2012 pa, ganyan. Tapos sabi ni Senator Bato, ito lang I have to be honest, Senator Bato. Okay? Hindi porket nagpapasalamat kami I have to be honest sa aking opinion. Ayoko dahil natuwa ako sa iyo dahil nag-open ka na ganitong investigation. Pero here's the thing. Sabi mo, salamat ma'am, kasi mukhang mukhang kahit hindi maganda yung pakiramdam mo, nandito ka, ganyan. Pasalamat pa rin kami, kinonfirm, ito ba, itong 46C, itong nakalagay sa pre-op na to, ikaw ba ang owner nito? Ang sabi ni Maricel, yes, or your honor. Pero hindi ko na po matandaan kung kaanong buwan, di ba? Kung anong buwan niya binenta yung property na yun. Hanggang noong 2012 daw ay ibinenta niya. Tapos sabi ni Bato, hingi tayo ng record ng deed of sale. Actually, madali lang naman yun kung gugustuhin lahat Dapat nga, nung first hearing, nung nagpa-summon sila, pinaghahanap na nila to. Kung kayo ay ginawa nyo yung due diligence, yung mga nasa likod, mga staff ni Bato, lahat dyan sa committee na yan, dapat, actually, nakatipid na yung taong bayan Lahat, pinagkukuha nyo na itong mga dokumentong ito, hindi. Pag sunod hearing, ipatawag na naman. But anyway, going back dito kay Maricel. Ang sabi ni Senator Bato, itong dalawang helpers na ito, na nag-akusa sa'yo na nag-cocaine ka o nagpupulburon ka. Ay, sabi niya, hindi daw totoo. Okay, fine. Hindi naman natin siya mapipilit kung sabi siya totoo or not. Tapos sabi naman, ito lang ang very alarming to me, Sabi ni Senator Bato, okay, nandito tayo to set the record straight. To set the record straight. Meaning, sa statement ni Maricel, wala nang cross-exam? Yun ba yun? Correct me if I'm wrong, mga palangga. Si Maricel Soriano, na parang gumaganon-ganon na doon, mga palangga, kulang na lang, awardan nga ng Best Actress, sabi ni Pebbles Salakera, mga palangga,
siya ay nagsasabi ng katotohanan.